Hello, good morning. Welcome back to JB Tigihano, your engineering and chemistry tutorial. Ngayon, dadako tayo sa ating aralin, engineering mechanics. Statics pa rin tayo. Ito po yung problem na ating papag-aralan sa araw po ito. So, a cylinder tank is at rest as shown. So, cylinder tank to hindi siya bilog na parang bola. Sphere ang tawag doon. Ito ay cylinder, parang drum, pahaba. Pero tiningnan natin siya sa isang side lang. Yari, nakahiga yung drum. Yan yung itsura niya. So at rest daw siya, ibig sabihin hindi siya nagbo-move. Steady. The tank has a weight of 100 kilonewton. Approximately what horizontal force? F. Okay. Wala sa sinabing F. Tayo naglagay niyan. Dyan sa problem. Yung kanyang drawing, sketch or figure. So, the force should be applied horizontally at center C to raise the tank. So, may pagpipilian, no? Medyo malalayo yung mga pagpipilian. So, mayroong A, 25 kilonewton, B, 58 kilonewton, C, 67 kilonewton, D, 110 kilonewton. So, forget about this, may sumingit na F dito. Okay, forget about that. So, parang hawig dito nung isa sa mga video natin. So, meron siya ritong 4 F, meron siyang 8 W in the center. So, madali lang ito. Gagawin na natin ng free body diagram. Okay, so ang free body diagram ito is siyempre ganun pa rin. Papakita lang natin yung mga forces dito. So, ang technique pagka statics tayo, lagi lang tayong mag-analyze sa mga forces niya. Vector force. Ang vector kasi may ulo at buntot. No? Gaya nito. May ulo, may buntot. Yan yung buntot niya. May ulo, may buntot. Ito, radius to. Sukat lang yan. So ngayon, gagawa tayo ng free body diagram. At ang free body diagram natin is similarly like this. I'm trying to make a circle. And then you will have F here. Okay, this is your force. And then you have W from the center. Yeah. Supposed to be paganyan yan. So, iksiyan na natin. Iksiyan na natin yan. So, from the center, it's gonna have approximately like that. Okay. Yan yung ating W. And then, it has a path, no? May path yan na pataas. Tapos, may reaction yun dito. May reaction ka dyan. Point A. Na tumatama sa sentro nitong sentro nito. Okay. And that's gonna be ganyan. Tapos solid line na natin diretso. Tapos dito, ibang abot yan sila. Yan. Okay.
and then you will have a force line closing this two, and that's gonna be perfect. So your force will be like this. Meron kang reaction, tawagin nating RA ito. Okay? Tapos meron kang pababa dyan na 100 kilonewton. So imagine, tapos may theta ka dito. So dito ka kasi tapos yung itong force na to na F, similar lang yan dito. Similar lang diyan. Okay, so kung i-analyze mo maigi, you close this and this. Polygon na yan. Okay? At to make the story short, yung ito mo, ito rin yun. Diba? Tapos yung F mo, ito yun. Okay? So, ngayon, what you got is line. Okay, line na kung saan connecting these forces together. So, lagyan natin ng ito ay 8 yan. Meter. Ang laki namang drum na to. Okay, tapos ito ay half. 4 meter lang to. Bakit natin kailangan i-connecta itong mga sukat na to? Para makuha natin yung angle. So may angle yan dyan. Tawagin natin theta. Dito may theta rin dyan. May pi. Pi yan. Theta doon sa taas. Then ito, yung sukat nito, 8 meters din. Radius din yan. Di ba? Parang pinaikot na natin. Okay? So, yun yung ating free body diagram. Yan po ang sekreto pagka nagsusolve tayo ng mga statics free body diagram. Dapat magaling tayo dyan. Okay. So, let's move on. So, in order to raise the tank, so kagaya ng sinasabi natin, para ma-raise mo to, may equality dyan. Ano equality? Dapat, yung force mo in some point in time, naging equal. Bakit equal? Kasi nga, gusto nating i-equate. So, dapat mag-equal. So, in order to raise the tank, yung summation mo, summation of, wait lang pa ng aking summation. Baguhin natin. Summation, okay, of moment at A must be equal or shall I say equal, no? Ay, tanggalin natin yan, or greater than 0. Tama naman, di ba? Tama naman. So, yung bilog kanina, para malagpasan niya itong harang mo rito, di ba, na 4 meter.
dapat yung summation mo at that point, at A, dito, is equal or greater than 0. Para pag hinatak nito ng F, makakalagpas siya. Di ba? So, yan yun. Therefore, the maximum force must be applied at the point C, at the center. Okay. Can be found as follows. So, mag-ano ka talaga, moment ka. Summation of moment at 0, equal na natin. Summation of moment at A is equal to 0. Bakit? A yun. Okay? So, yung F natin, okay, times 12. So, magmo-moment ka na sa A. Okay, balikan natin yung figure. Sorry. Ayan. Dito ka magmo-moment. Pag nag-moment ka rito sa A, so F times ano na yan? Times 12. Okay, bakit? Bakit 12? Kasi nga, yung A mo rest at this area. Ito. And that is 4 plus 8. Diba? 4 yan eh. Ito. Ito. Diba? Yung radius niyan is 8. So, itong radius na ito, napabasa na ito. So, 4 na ito. 4 plus 8. Diba? 8 ito eh. So, that is 12. Okay, so yan lang ang gagawin natin. So, F times 12 minus W. Tingnan ko lang, bago ng kulay. Mabagal tayo pag bago. Okay. Sin theta. Okay, kasi kinuha natin yung component na vertical is equal to 0. Okay. Hindi theta, phi. Or phi. Ang ganun. Okay, so yan ang kagad natin, i-simplify. So, pag simplify natin yan, that will be 2W sine phi or phi over 3. Simplified na yan, ha? Okay. Then, we go to the next slide. Pag nag-cosine ka naman, para makuha mo yung phi na yun, no? Phi. So, cosine phi is equal to yung 4 over 8 mo. Naka-angle.
Di ba? Yung naka-inggit na ganyan. 4. Ito yung 8. Ito yung 4. Ito yung 8. Yung radius. Ito yung point A mo. Di ba? Yung ano ng bilog. So, yan yun. So, ito yung kinukuha ko. Sorry. Yan ang kinukuha mong angle. And that is, ayan. Okay? So, tuloy natin yung angle mo na yan is equal to, kasi 0.5 to eh. So, your angle will be 60 degrees. 60 degrees yan. So, to get the force F, kanina, yung 2W mo, sin phi, ngayon 60 na to. Nakuha na natin. Over 3. Diba? So, substitute natin ngayon yung value. So, 2 times 100 kilonewton. Okay. Times sine 60 degrees over 3 is equal to 57.7 kilonewton, or approximately ito ay 58 kilonewton. Okay, so balik tayo kung ano yung pinagpipilian. 57 daw. So, letter B. So, therefore, ang ating sagot is 58, and that is letter B. So, yun lang po. Thanks. Bye.